Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's tuloy-tuloy pa rin po ang pagbatikos ng mga didilis dito kay Vice Ganda. Galit na galit po ang mga didilis. Basahin ko lang tong post ng makabagong lipunan. Pag si Vice magpuna sa mga DDS, galit na galit kayo. Pero yung mga aso at demonyo magpuna sa gobyerno, tuwang-tuwa kayo. Fair lang, di ba? Sabihin ba naman bangag, murahin ang Pangulo at ipatay ang Pangulo tapos yung nakahimlay na tao pahukay? Anong utak ang pumasok sa inyo? Paki-explain please. Ayan, isa po nga taga-suporta ni Vice Ganda. Kasi nga po, grabe hanggang ngayon po tuloy-tuloy ang pinagdadaanan ng DDS. Galit na galit kay Vice Ganda mga kababayan dahil dun sa joke na ginawa ni Vice Ganda dun sa kanilang concert ni Regine Velasquez. At grabe rin ang pag-cancel kay Vice Ganda mga kababayan. Ito, silipin natin yung Facebook page ni Vice Ganda. Ito mga kababayan, sa kasalukuyan siya po ay may 19 million followers. Pero bago naging 19, mga kababayan, ito sa post niya, yan o. So August 7, 2025 ay nag 20 million followers etong si Vice Ganda. So 20 million followers bago mag-concert ng Super Diva, bago mag-concert. Kasi during this time, pinopromote na niya yung kanyang concert na Super Diva. Ano sabi niya 20 million Facebook followers, it's giving Super Diva energy. Thank you so much, madlang people. Here's to more GV moments. So 20 million. Pero po, after po ng concert, mga kababayan, ito na po yung mga post niya. Ang dami niyang pasabog, mga kababayan. At talagang sumabog ang mga didilis. At sa sobrang pasabog, mga kababayan, galit na galit. Gustong manakit na ito mga didilis na ito. Ayan Anong nangyari mga kababayan, ang daming patama ni Vice Ganda sa mga politiko at isa sa nasampulan ng kanyang pasabog ay itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito nga, ready to go all out day 2 ng Super Divas the concert. So after niyan mga kababayan, ito ang kinahinatnan. So si Vice Ganda po ay meron na lang pong 19 million followers. So talaga na mga actually hindi naman 1 milyon ang nabawas. Kasi minsan etong mga platforms ay kung hindi ka 20 million, 19 million ka. Kahit 19 million plus ka pa, hindi naman nila sinasabi na saktong-sakto na 19 million, ganyan-ganyan. So, bumaba po. From 20 million, bumaba po ng 19 million plus ang following ni Vice Ganda. Dahil nga po, di umano, sabi ng mga didilis, kasi gusto nila ipakita na marami sila, na milyones sila. So, dahil nga po sa pag-cancel di umano ng mga didilis, ayan, talaga nga bumagsak po. Bumaba po ng 1 milyon. Ito nga following ni Vice Ganda. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo yung ilang mga didilis na talagang galit na galit kay Vice Ganda at nasaktan masyado yung sa biro ni Meme Vice. Unang-una, etong si Jay Sonsa. Si Jay Sonsa, ano to Marami ring alam to sabi ni Jay Sonsa, nag-aral, nabihisan, nagkapangalan, kalaunan, asal, kabayo pa rin ang binalikan. Grabe talaga to si Jay Sonsa. Ito po daw yung merong 1 milyon na sinisweldo dyan po sa SMNI. Nawala na po yung SMNI. So iyak po itong si Jay Sonsa. At nasaktan din siya sa pagbibiro sa kanilang idol na si Duterte. Kaya grabe Ito raw si Bisiral. Si Vice Ganda ay nag-aral, nabihisan, nagkapangalan, kalaunan, asal, kabayo pa rin ang binalikan. Grabe. Grabe talagang binanatan si Vice Ganda.
Nito ni Jason sa. Ito pa mga kababayan. Ito naman si Cathy Bunag. Ito yung nagmamalinis na born again Christian daw. Pero kinakampihan si Kibuloy. Saan ka nakakita ng born again Christian na kinakampihan ang isang di umano ay pinagbibintangang rapist, pinagbibintangang human trafficker, pinagbibintangang child abuser. Pero yung makakampihan mo, tapos sasabihin mo na ikaw ay isang born again Christian. Oh. Diba? Alam ko kasi kapag born again Christian ka, hindi ka kakampi sa ganun. Ha? Pero makampihan mo si Kibuloy. Tapos magko-quote ka ng Bible verse dyan sa iyong Facebook account. Wow. Kaya hindi ako naniniwala dito kay Cathy Bunag eh. Ito, sabi niya kay Cathy Bunag, kay Vice Ganda. Ang tanong ko kay Vice Ganda, if meron bang ginawa sa kanyang masama si PRRD para bastusin niya? Vice Ganda, may tanong. Ano ba raw ang ginawa ni former President Rodrigo Duterte para bastusin mo? Sabi ni Cathy Bunag, ano ba mga nagawa ni PRRD? Well, sa pagkakaalam ko, pinasara lang naman ang ABS-CBN na nagbigay ng trabaho sa mahigit 16,000 mga kababayan natin. At dahil sa politika, yan pong ABS-CBN ay napasara. Kasama po sa nagpasara si Marco Beta. Baka nakakalimutan ninyo, huwag niyo pong kalilimutan yun, ha? Ano pa ang nagawa ni PRRD? Siguro hindi nagustuhan ni Visceral, ni Vice Ganda, yung mga nangyaring tukhang-tukhang. Kasi ito si Visceral, taga Tondo. At ang dami pong naging biktima ng EJK dyan po sa Tondo. Karamihan nga po sa Tondo nangyari. Dyan po sa Maynila. Na sinabi nila lumaban daw ng laban. Pero ang totoo, ginorgor ng walang kalaban-laban. So nakakagalit yun. Ayan po yung Cathy Bunag. Ayan po yung ilan sa mga rason siguro. Kaya nakapagbiro etong si Vice Ganda. Sa kabiro lang naman. Grabe naman kayong iyakin. Ay yung inyong pinagtatanggol nga grabe pang ginawa. Minura, pinagbantaan ng Pangulo. Ang asawa ng Pangulo, ang pisa ng Pangulo, na Speaker of the House. Hindi kayo nag-react. Tapos kayo nagbiro lang. Ito si Vice Ganda. Sobrang i-react ninyo. At talagang iyakan kayo. Ano ba naman yan? Mga balat sibuyas pala kayo. Kung bumanat kayo, kala nyo ang gagaling ninyo. Tapos kayo pala, pag nabanatan ng idol ninyo, ano kayo, balat sibuyas? Anak ng teteng kayo. Mga iyakin. Ito pa mga kababayan. Dito sa page ng Bring Him Home. Nagde-demand sila ng public apology galing kay Vice Ganda. Bakit daw kinakailangang mag-apologize ni Vice Ganda? PRRD has always shown respect to LGBTQIA+ community. In fact, Davao was one of the first cities to establish an LGBT help desk. Members of the community were also given platforms to advance their advocacies, such as the Reyna ng Davao pageant. After the event, winners automatically became part of various programs spearheaded by Davao Tourism. Flashback. Meron pa silang flashback. Despite his demanding schedule as President, PRRD still made time to appear as a guest. Napanood ko to. On Ganda Gabi Vice, and even sent Vice Ganda a gift on his birthday. But now, the 80-year-old PRRD is illegally detained in The Hague over cases yet to be proven. Vice chose to mock him. The same Vice who made jokes about rape and acted as if nothing happened after o hindi na natuto. I just hope nothing unfortunate happens to your own mother who is also turning 80 this year. We sincerely wish her good health and a long life. Thank you. So, open letter. Matuto ka daw rumispeto, Vice Ganda. Sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, minsan talaga bunganga ni Vice Ganda, wala rin siya ayos. Kahit nga yung mga kahit yung mga kasama niya sa Showtime, binabardagul niya. Diba? So, ito lang, panawagan ng isang kababayan natin, humingi daw ng public, gumawa
ng public apology o mag-apologize. Public apology, itong si Vice Ganda, kanino? Kanino siya hingi ng apology? Hindi naman sinabi kung kanino hingi ng apology. Diba? Kanino? Kay Duterte? Baka kay Duterte, hingi siya ng public apology kay Duterte. Huwag na sa mga DDS, kasi sa mga DDS naman, walang iya. Mas matindi pa kayo kay Vice Ganda. Tapos gusto nyo, humingi sa inyo ng apology. Hindi na. Siguro, pwede pa. Doon sa taong, inano niya, binanatan niya. Pero sa inyo mga didilis, hindi. Mas malala pa kayo kay Vice Ganda eh. Tapos gusto nyo humingi ng ng apology sa inyo. Ngek-ngek nyo. Siguro, kay former President Rodrigo Duterte, pwede pa siya humingi ng apology. Pero sa inyo mga didilis, hindi. Wala kayong karapatan. Dahil mas patindi pa kayo. Diba? Ewan ko lang kung ano ang masasabi dito ni Vice Ganda at ng mga kakamping na sumusuporta kay Vice Ganda. Ito pa mga kababayan. Ito naman si Akbayan Party List, Congressman Sendanya, to the rescue dito kay Vice Ganda. From Baticos. Ayan mga kababayan, kasi membro din ata ng LGBTQ ito si Sendanya. Tama ba? Baka nagkamali ako. Hindi ba to alanganin? Well, anyway, Akbayan Party List, Representative Percy Sendanya to the rescue kay Vice Ganda pagkatapos nga tumanggap ng backlash sa social media from Duterte supporters itong si Vice Ganda dahil po sa jet ski holiday joke. Ito naman kung si Vice Ganda ay binati ko sa mga didilis, pinuri naman ni Sendanya itong si Vice Ganda dun sa ginawa niya. Sabi ni Sendanya, speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. It means tagos na tagos. Yan ang sabi ni Sendanya. Long live Meme Vice Ganda. Thank you for standing by. Okay, so ayan, may comment. Birds of the same feathers, kay same kind. Same feathers, stay together, perfect tandem. So ayan mga kababayan, yung mga banat dito po kay Vice Ganda at yung ilang mga pagsuporta kay Vice Ganda. Pero ang talagang naging kapuna-puna ay bumaba nga po sa 19 million. Kasi nung August, bago po mag-concert, ay 20 million na ang kanyang Facebook followers. August 7, yan po ang Facebook page ni Vice Ganda. At pagdating po ng after po ng Super Divas concert, ayan po. Ayan tayo, real time tayo. 19 million followers. So talaga ng mga na-cancel po itong si Vice Ganda ng mga didilis, na mga iyakin. So abang-abang tayo mga kababayan sa magiging retaliation o resback ni Vice Ganda dito sa mga didilis. Ito si Vice Ganda, hindi naman ito basta-basta bibigay. At tingnan natin kung hihingi siya ng paumanhin doon kay dati Pangulong Rodrigo Duterte na naging subject ng kanyang biro o joke o parody dyan po sa kanyang concert. Kaya po nag-iiyakan hanggang ngayon ito mga didilis. Ay nako, kapag kayo tuwan-tuwa kayo, bumanat. Grabe, below the belt pa. Pero ito, nabiro lang kayo. Iiyak kayo. Wala pala kayong tibay. Mga iyakin pala kayo. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.